10 probinsya sa Pilipinas na maaaring makaranas ng matinding pagbagsak ngayong 2025. Naku po, handa na ba kayong malaman ang mga probinsya din ito sa Pilipinas na posible pong magdanas ng matinding kalamidad at pagguho po sa susunod na taon? Naku po, maaring nakakatakot ito pero ito po'y batay sa mga pagsusuri ng mga eksperto at upang ang bawat isa po sa atin ay makapaghanda kung sakaling mangyari ang mga ito. May mga lugar po sa ating bansa na masasabing tahanan, mga probinsya na punong-punong kasaysayan at kultura at mga alaala. Ngunit, ano kung bigla na lang po nating makita na mga probinsyang ito ay babangon na lang isang araw at matuklasan po natin na mga ito ay nagsimula ng gumuho? Saan po tayo pupunta? Ano po ang magagawa natin upang maiwasan ito? Sa video po na ito, tatalakayin po natin ang 10 probinsya sa Pilipinas na posibleng makaranas ng matitinding pagbagsak ngayong 2025. Nabatay po sa mga obserbasyon ng mga eksperto mula sa mga kalamidad, kahirapan at hindi po kontroladong pagunlad. At malaman po natin kung bakit mangyayari ito at kung ano pong mga hakbang na kailangan po nating gawin upang maiwasan ang paglala ng mga ganitong sitwasyon. 10 probinsya po ito at ang pinakahuli ay siguradong gugulat po sa inyo. Kaya bago po yan, huwag pong kalimutan na mag-subscribe at mag-iwan po ng inyong komento sa dulo po ng video na ito. Una po sa listahan, Leyte. Isa po itong malupit na paalala na pagbabago po sa klima. Sa simula po, malaki po ang naging epekto ng bagyong Yolanda sa Leyte noong 2013. Isa po itong trahedya na tumatak talaga sa puso ng bawat Pilipino. Ngunit sa 2025 ngayong taon, makikita po natin na ang Leyte ay patuloy po na hinahamon ng mga epekto ng pagbabago ng klima. Ang mga sakunang dulot po ng bagyo at pagbaha ay naging isang bahagi po na ng buhay ng mga taga-Leyte. Pero ngayon po ang mga residente ay nagsasabing mas malala ang nangyayari. Mas mahahabang tagtuyot at malalakas po na ulan. Tumataas din po ang level ng dagat at habang tumatagal ang kanilang mga bukirin po ay unti-unting nauubos. Kaya't ang mga magsasaka ay nahihirapan din pong mag-ani. Ang agrikultura po sa Leyte na siyang pangunahing kabuhayan po ng tao ay unti-unting nawawala. So dahil po dito, maraming tao ang nagiging dependent sa gobyerno at sa mga dayuhang tulong. At ito po'y nagsasanhi din ng matinding kahirapan. Kung hindi po magbago ang pamamahala at hindi po maprotektahan ang ating kalikasan doon, naku po may malaking posibilidad na magpatuloy po ang pag-usad ng Leyte sa landas po ng paghihirap. So huwag naman sana ipagdasal na lang po natin na sana'y again makabangon at hindi na po lumala ang mga epekto ng mga ganitong kalamidad. Pangalawa po sa listahan ay ang Maguindanao del Norte. Isa po itong lugar ng pagtutunggalin at kahinaan. Mas lalo po itong pinalala ng kahirapan at ang kakulangan po sa infrastruktura at edukasyon. Walang ganap po na industrialisasyon at ang mga tao ay umaasa lamang po sa mga agrikultura at mga humanitarian aid. So kung patuloy po na mangyari ito, hindi po malayong mawalan ng ganap na pag-asa ang mga mamamayan ng Maguindanao del Norte. Pangatlo po sa listahan ay ang Pampanga, ang malupit na lupa ng lupa. Ang Pampanga po ay isang probinsya na masasabi po nating may malaking kontribusyon sa ekonomiya ng Pilipinas, lalo na po sa sektor ng agrikultura, ng turismo at komersyo. Ngunit sa likod po ng mabilis na pag-ulan na ito, may matinding problema na unti-unting lumalala. Ang subsidence o ang paglubog ng lupa na sanpo ng sobrang paggamit ng tubig mula po sa ilalim ng lupa para sa agrikultura at industriya ay nagiging seryoso po na issue sa Pampanga. Sa mga syudad po ng San Fernando at Angeles, makikita po natin ang mga kalsada ay nagiging mababaw at may mga bahay na bumabagsak din. So habang agrikultura po ay patuloy na naapektuhan ng mga pagbaha, nawawala na po ang pagiging fertile ng mga lupa. So kung patuloy po nang mangyari ito, ang Pampanga po ay mauurong sa pagiging isang mga sentro ng negosyo at komersyo at baka po may magpatuloy or magtuloy-tuloy po ng pagbaba ng kalidad probinsya. Pangapat po dito ang Batanes. Ang Batanes po ay isang paraiso na kung saan po ang mga kababayan natin mga Ibatan ay may kasaysayan po ng matibay na pananampalataya at pagtutulungan. Ngunit sa kasalukuyan po ang Batanes ay naharap po sa isang matinding banta.
Pagtaas po ng level ng dagat at malupit na bagyo na pumapalakas taon-taon. Ang mga isla po ng Bananes ay unti-unting nasisira at nawawala dahil po sa hindi maiiwasang epekto ng pagbabago ng klima. So kung hindi po matugunan ang isyue ng pagprotekta sa kalikasan, ang pagpaplano po sa mga kalsada at kabahayan, mawawalan po ang tunay ng kagandahan ng Batanes. Panglima po dito ang Sulo. Ang Sulo po ay kilala bilang isang lugar ng madugong alitan at ang ekonomiya po ng probinsya ay nakasalalay sa mga kabuhayan ng mga tao na umaasa sa mga natural na yaman. Ngunit ngayon nga po ang Sulo ay patuloy po na nahaharap sa mga banta ng pagmimina ng mga illegal poaching at overfishing at ang patuloy po ng pagbagsak ng mga teritoryo. Ang mga baybaying dagat po sa Sulu na kilala po sa kagandahan ay unti-unting nawawala dahil po sa mga maling gawain ng tao. Ang mga kalamidad at labanan ay nagiging dahilan kung bakit ang buhay sa Sulo ay nagiging mas mahirap. Kung hindi po ito matutugunan, ang Sulo po ay magiging isa sa mga pinakamahihirap na rehiyon sa bansa. Pang-anim po dito, ang Camarines Sur. Ang Camarines Sur po ay matagal nang kilala bilang isang destinasyon ng mga turista. Ngunit sa likod po ng kagandahan nito ay may mga problemang hindi nakikita na talagang napakarami. Ang mga kalamidad po tulad ng mga bagyo, baha at deforestation ay nagiging sanhi po ng pagbaba ng kabuhayan sa probinsya. So habang patuloy po na dumarami ang bilang ng mga turista, hindi naman po nakasabay ang mga lokal na gobyerno sa pagpaplano para sa mga infrastruktura at pangangalaga po sa kalikasan. So kung hindi po ito matutugunan, mawawala po ang natural na yaman at mababawasan ang kita mula sa turismo. Ang Camarines Sur po ay posibleng maging isang biktima ng overtourism, kung saan po ang mga natural na yaman ay nauubos ng hindi inaasahan. Pangpito po ang Palawan. Ang Palawan po ay tinuturing na isa sa mga pinakamagandang lugar sa Pilipinas. Puno po ng likas na yaman at biyaya ng kalikasan. Ngunit sa kabila po ng kagandahan nito, ang Palawan po ay nahaharap sa matinding panganib dahil po sa overdevelopment, illegal logging at overfishing. Ang mga reef system sa Palawan po ay unti-unting nauubos dahil po sa mga maling gawain ng tao. Habang tumatagal ang mga isla ng Palawan ay posibleng mawala ng kabuluhan. So kung hindi po magtutulungan ang mga lokal na pamahalaan at mamamayan upang protektahan ang kalikasan, ang Palawan po ay maaaring mawala sa mapa ng mga tourist destinations. Pangwalo po dito ang Agusan del Sur. Ang Agusan del Sur po ay kilala sa mga makakapal na gubat or kagubatan at malalawak po na puno ng kahoy. Ngunit sa likod po ng kagandahan nito, ang iligal na pagmimina at ahlaging ay talagang nagpapaalala sa pagkasira po ng kalikasan. So mga ilog pa, yung maapaw at ang mga sakuna ay patuloy po na nangyayari sa mga lugar na ito. Ang mga katutubong komunidad po ng Agusan del Sur ay may mahabang kasaysayan ng pangangalaga sa kalikasan. Ito po'y nawawala kanilang mga tahanan dahil po sa malupit na epekto ng pagmimina at iba pang mga gawain ng tao. So kung hindi po ito matutugunan, ang Agusan del Sur ay maaring magdanas po ng pagkawasak sa mga susunod na taon. Pangsiyam, Zambales. Ang Zambales po ay isang probinsya na matagal nang naapektuhan ng pagmimina. Ang may malaking kumpanya po ng pagmimina ay may malaking epekto po sa kalikasan, partikular na po sa mga kagubatan at mga ilog. Ang kalikasan po ng Zambales ay pinipinsala po ng labis na pamimina na nagiging sanhi po ng landslides at pagbaha. So ang Zambales po ay nahaharap sa isang malaking dilema. Pagpapaunlad ba o pangangalaga sa kalikasan? Kung hindi po maagapan ang problema nito, ang Zambales po ay maaaring mawalan ng kabuhayan at mga likas na yaman sa susunod na taon. At panghuli po dito, ang Northern Samar. Ang Northern Samar po ay isang probinsya na hindi po gaanong napapansin. Ngunit ang mga residente nito ay dumaranas ngayon ng matinding kahirapan at krisis. Palagi po silang tinatamaan ng mga bagyo at dahil po sa kawalan ng mga infrastruktura, nahihirapan po silang makabangon. Ang agrikultura po ay nagsimula ng bumagsak at ang mga tao po ay nagiging dependent na lang sa mga ayuda mula sa gobyerno. So sa patuloy po na pagtaas ng bilang ng mga tao na umaalis sa Northern Samar upang maghanap po ng mas magandang buhay sa ibang lugar, ang probinsya po ngayon ay unti-unti pong nawawala sa mapa ng mga lugar na may potensyal. So kung walang intervention,
Ang Northern Samar po ay maaring magsimula ng isang masakit na pag-urong. Ang mga probinsya po na ito ay nagsisilbing paalala lamang po na ang ating bansa ay humaharap ngayon sa malalaking pagsubok. Ngunit hindi pa po huli ang lahat. Kung magtutulungan po tayo mga mamamayan ng mga lokal na pamahalaan at ang buong bansa, maari po nating maiwasan ang mga sakunang ito at maprotektahan ang ating kalikasan. Sa harap ng mga balitang ito tungkol sa 10 probinsya na posibleng makaranas ng matinding kalamidad ngayong 2025, nakakatakot isipin kung gaano kalaki ang epekto nito sa mga pamilya, kabuhayan, at kinabukasan ng ating bayan. Ngunit mahalagang tandaan na ang mga babalang ito ay hindi para takutin tayo, kundi upang magbigay ng pagkakataon na maghanda, magtulungan, at magbago. Ang kalikasan ay biyaya ng Diyos, ngunit kapag ito ay napabayaan, ang bunga ay sakuna. Sabi nga sa Mateo chapter 7 verse 24 to 25, kaya't ang bawat nakikinig sa aking mga salita at nagsasagawa nito ay matutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Bumuhos ang ulan, bumaha, at umihip ang malakas na hangin at humampas sa bahay na iyon. Gayunman, hindi ito bumagsak sapagkat nakatayo ito sa ibabaw ng bato. Ang talatang ito ay paalala na ang tunay na kaligtasan ay nakasalalay sa matatag na pundasyon. Hindi lamang sa infrastruktura o tulong mula sa gobyerno, kundi higit sa lahat, sa ating pananampalataya at pagsunod sa Diyos. Kung patuloy nating wawalain ang kalikasan, maging pabaya sa pamamahala, at magpatuloy sa kasakiman, patuloy tayong makakaranas ng pagbagsak. Ngunit kung tayo ay magbabalik loob sa Diyos at magkakaisa upang protektahan ang ating kapaligiran, may pag-asa pa. Hindi natin hawak ang darating na sakuna, pero may magagawa tayo ngayon. Ang pagtatanim ng puno, pagtigil sa ilegal na pagmimina at pangingisda, at pagiging handa sa sakuna ay mga simpleng hakbang na may malaking epekto. Higit sa lahat, tayo ay dapat magkaisa sa panalangin, pagtutulungan at pananampalataya. Tandaan, kapag ang bayan ay nagkakaisa at ang puso ay nakasandig sa Diyos, walang unos ang kayang sumira sa ating pag-asa. Maraming salamat po sa panonood. Huwag kalimutang mag-iwan ng komento, i-like ang video na ito at mag-subscribe para mas lalo pa tayong makagawa ng mga content na nagbibigay kaalaman, inspirasyon at pag-asa sa bawat Pilipino.